Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. So ngayon po ay huling linggo, last week. Pero hindi ito yung huling araw ng linggo kasi sa susunod na linggo, yung mismong araw ng linggo, yun ang huling araw na kapanahunan ng Kapaskuhan. Susunod ay ordinaryong araw na. So ngayon ay pagdiriwang, huling linggo, magkataon ay dito rin natin ang pinagdiriwang kapistahan, dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay, ang muling ang pag-akyat ni Jesus sa langit, ang ikapitong linggo ng kanyang muling pagkabuhay. Pag sinabi natin pag-akyat niya sa langit, ito ay 40 araw na muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ilang kapag bibilangin natin ay more than 40 days. Hindi ko kasama ang araw ng linggo. More than 7 days. Kailan, sabi nga po natin, ay tinalaga ng simbahan na ang mga dakilang kapistahan ay ilagay sa araw ng linggo. Bakit? Para higit natin malasap at may pagdiwang ang mga dakilang kapistahan na ito ng ating Panginoon Jesucristo, katulad ngayon ang kanyang pag-akyat sa langit. Bahagi yun na ating natagpuan sa Ebanghelyo ay yung San Lucas, na siya ay iniakyat sa langit sa Bitanya. Saan ba yung Bitanya? Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Ito ay bahagi na ho ng probinsya ng Judah. Well, Jerusalem ay under the province of Judah. Pero ito ay halos 2 kilometro mula sa Jerusalem. So, isa po itong village, isang barrio. So, kung titignan natin, siguro po, lampas lang tayo sa simbahan ng Paki, 2 kilometro. At kung makita mo natin sa banal na kasulatan, ito yung lugar na kung saan ay dinalaw na Jesus. Kasi dito nakatira yung magkapatid na sina Lazaro, Maria at Marta, sa Bitanya. At ito rin po utusin yung yung lugar na kung saan ay inimbitahan siya ni Simon na Pariseo na kumain. At dito rin pinahiran yung kanyang paa ni Maria ng pabango. Ito rin po yung lugar na kung saan ay, kung maalala mo natin na binuhay si Lazaro. Ito rin po yung lugar na kung saan ay pinag-isipan ng mga Pariseo at mga Eskriba na ipapatay na lamang si Lazaro. Kasi biro mo naman, muling nabuhay si yung namatay. Ito rin po yung lugar ng Bitanya na kung makikita po natin yung dito nagsimula yung maraming pagpasok na Jesus sa Jerusalem. Yung ipinagdiriwang natin sa panahon ng
tinatawag natin linggo ng Palaspas. No? Dito sila nagsimula sa Betania. At ito rin, yung lugar na nakita natin na kung si Jesus ay pumunta sa Jerusalem, lalong-lalo na sa panahon ng pesta ng Passover, ay dito siya naninirahan, humigila pagdating. At tulad ay pinakayan natin sa Ebanghelyo, ito rin yung lugar na si Jesus ay umakyat sa langit, nagbulang ng sipa sa langit. At bahagi na kung saan ay pinaalala sa ating mga tulad nila naman, ano yung kanyang hamon sa kanyang mga alagad? Ipangaral. Anong ipangaral? Ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Yung kapatawaran ng mga kasalanan, dulot ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yesus Cristo. So may dalawang bagay yun. Una, mabuting balita. Ipangangaral ang mabuting balita. So yung pangangaral ng mabuting balita, pwede sa salita, pwede sa halimbawa. Bahagi yun. At ano ba kung sinabi natin mabuting balita? Sabi nga natin ay mabuting balita yan. Ang unang pamantayan ng mabuting balita ay ano? Totoo. Kahit na sabihin mo na marami kang pera, mabuting balita, pero baka joke lang, prank lang, mabuting balita yan. Iinit lang ang ulo mo. Hindi ito, kung tawagin natin ay kalahating katotohanan, half-truths. Kinakailangan natin ito'y buong katotohanan. At ito na, hindi ka sa naman. Kaya kapag tayo ay nagiging madapat sa katotohanan, nagiging mabuting balita tayo. Kailang maraming ayon sa mabuting balita. Sapagkat kung minsan yung mabuting balita ay nakasasakit. Pero kahit nasabihin mo, kahit anong ganda ng balita, kahit nasabihin mo, palamutian mo yan, at hindi totoo yan, kailangan hindi magiging mabuting balita yan. Sapagkat hindi totoo. Isang mahalagang karakter ng isang mabuting balita ay katotohanan. Kaya yung panyayan ay pinahayag na Jesus katotohanan. Ano ba? Kapag nasabi na natin, para masabi natin na hindi mabuting balita, dalawa na mong ibibigay ko. Una, katotohanan. Pangalawa, nakapagpilitas. Sa bibig, ito'y nagtutulot ng pag-angat, pag-akyat. Pagkaalis natin, hindi kinahan sa kabulukan. Ito ay pag-aako natin mula sa kahirapan. May elemento ito ng pagliligtas. Bahagi yun na huwag natin kalimutan na nawa ay maging bahagi yun. Kaya hindi mabuting balita. Kaya sabihin natin na yun ay katotohanan, pero wala namang direct link sa ating yan. Totoo nga yan, pero ano ang may kakabit niya sa atin? Hindi naman tayo, wala naman tayong relasyon sa katotohanan na yan. Hindi naman mag-aangat sa ating kanatayuan. Pwede siguro maging inspirasyon. No? Kung talaga napakalaga. Pero mas maganda kapag sinabi natin mabuting balita ay talaga hindi aangat tungo sa
tinatawag natin pagliligtas. Pagliligtas mula sa lahat ng uri ng kahirapan, kapahamakan, at kaguluhan. No? Ay bahagi ko na kung saan ay magandang bulangin. Sabi nga mo natin ito mismo, ano pa? Mabuti o masamang balita? No? Ay, kaya yun ang muna dalawa, sunod ng dalawang ito na napakahalagang pamatay ng makita natin. Totoo ba ito? No? Makapagliligtas ba ito? Pangalawa, na bahagi na huwag namin kalimutan na hamon ay pinayag ng Espiritu na ipangaral namin ng mabuting balita na alin ng ating Panginoong Jesucristo na naghirap, namatay at muling nabuhay. Huwag natin kalimutan, maaaring sigurong mabuting balita, pero walang relasyon sa Diyos, ay hindi ho yun mabuting balita para ho sa ating pagtingin. Sabagay, sabi nga natin, siguro mabuting balita yan, mabuting balita na walang Diyos sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero kapag sinabi natin mabuting balita, kinakailangan din nakakabili sa ating paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin? Yumaman ka, marami kang pera. Pero ibig sabihin, yumaman ka ng maraming pera, saan galing yan? Galing ba yan sa pangungura ko? Hindi mabuting balita yan. Kasi bahagi mo yan, dahil hindi lang kalulugod sa harapan ng buong kapal. Kinakailangan may relasyon tayo hindi dinahan sa bahagi ng pagkilos. Na nawa makita natin. Sangayon sa ating paniniwala, sa ating Panginoong Jesucristo natin, nagpapatawad ng mga kasalanan. Kung ang mabuting balita na yan, ay tayo ay inilalapit sa mga bagay na nagdudulot sa ating kasalanan, hindi talaga mabuting balita yan. Yan kung tawagin natin evil in the appearance of God. Ang kasamaan sa mukha na akala natin ay kabutihan. Kaya sabi nga natin appearance lang, apparent, akala natin mabuti, yun pala yung magdudulot sa atin ng kabigatihan. Bakit? Kasi hindi ka lugod-lugod sa harapan ng buong ito. Kaya yung pangalawang bahagi yun, always in reverence sa misteryo pascual ng ating Panginoong Jesucristo. Paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. At ito yung hamon ni pinapanalig ng buong kapatid. Ano nga, ay matutunan natin. Bahagi yun ng kung saan may pamanig natin. Siguro sabihin natin na yan si David, madal mahirap yan. Well, mahirap yan bilang tao. Pero huwag natin kalimutan. Na tayo iniligtas ng Diyos. Mahirap yan kapag wala ang Diyos. Pero madali yan sa tulong ang awa ng Diyos. Kaya kinakailangan natin hilingin palagi ang pagabay ng ating Diyos. May pinangako ng Yesus na sa kanyang pagkakit sa natin, ipapadala niya sa atin ang Espiritu Santo. Kaya bahagi ano yung hamon ni pinamanig ni Jesus na ikaw at ako ay maging mabuting balita ng kanyang pagliligtas mula sa kasalanan.